labot sa mga panghitabo kagahapon diri makagalaan sa atong Senado. Ato ning hatagag pagtagad mga kagalaan kay kinini ang medyo na tensyonado ang atong Senate kagahapong adlaw. Mura gini mga higala mga panghitabo sa Senado og teleserye mga kagalaan nga labihan ka tensyonado mga kagalaan matagkaron og unya, no? Og medyo lahi gyud, no, ang mga panghitabo sa tunasod nga kung dunay magtan-aw nato nga mga foreigner o ang ato mga Filipino sa laing nasod nga nagtan-aw nato na unsa naman ning kalakiharon, medyo dako mga higala taga problema dakin mo nang wa mo sinsong Pilipinas. Kaya nga ato ba unta nga inigumag eleksyon nitingog na mga tao paghuman trabaho sa mo. Paghuman ini kasunod eleksyon mahimo mahigala kay lahi man dito sa gawas nasod magod malambuon nga mga nasod. Why tension dito? Trabaho, malinaon, bisa ka eleksyon, why tension? Naka-observe man ta dito mahigala, mula lang yung wa ganit na yung mga placards ay, wa ganit na yung mga ipapilit sa daplin. Nya, why mga panya mahigala house to house, walang yun. Sa inana ra ka hapsay, ang ato diri mahigala, og yung eleksyon, medyo tensionado, grabe ang campaign, after, at least na lang unta, hindi mag-eleksyon, magkapahuay ba tagamay, kiba? Nya trabaho sa mga kilayo na po ang sunod eleksyon para mo asinso unta ang atong nasod. Pero wa gyud, way undang mga sukintig paminaw. Straight to the point. So medyo dako-dako ng katuigan ang nausik aron lang mga higala pag tangtang ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Pagsugod gyud ini mahigala kadtong People's Initiative nga dunay gipapirma mga higala mga tao, gisugo to mga congressmen. Nabuking man to mahigala sunod 2023 kay 2022 mo itong eleksyon 2023 gisugda na to mahigala pagkatapusang tuigs 2023 sugod-sugod na nga i-impeach si VP Sara 2024 gisugda ng investigation 2025 mga kagalaan doon na impeachment case nga na dismiss antod karon 2026 pasilan mahuman makaning terminong Marcos nga mo ito na dangatan aning kalakiha. Dako ang oras nga nagamit mahigala para sa paningkamot gitaon nga matangtang si Vice President Sara Duterte. Murag na focus diha mga kigalaan nga kung buto na hunaon ang Vice President kuan na siya kanabang og sa ligid pa spare tire na siya. Ang impeachment, ang katuyuan sa impeachment, ang primary gyud nga katuyuan nga matanggal ka sa usa ka posisyon, labi na kung sensitive ng imong gigunitan nga posisyon like president ana, para di na ka makadaot ba sa kon ba operation sa usa ka nasod, usa ka opisina. Kini ato magod kung aton tan-awon medyo dako na kaayo og kwan kana na ang nausik nga oras. Kay kung ang tuyuan ni mga higala og pagtangtang lagi ni Sara, pwede man tong advice ang Sara, resign na lang diha, VP Sara. Ang problema ng Sara magud mga higala kay mapasubo na po siya dahil nga di po siya mo resign kay o mo resign sa tiwason man gyapon ng impeachment. So mapugos gyapon sa dipinsa. Nganong tiwason man dili mo ituyo nga tanggalon siya kun dili aron di sa kadagan sa 2028 nga eleksyon. Straight to the point. So unique ning iyang impeachment. Lahi na yung mga higala sa impeachment nga mga cases sama atong Ombudsman Merceditas Gutierrez, sama atong kumilik kani adto mga higala nga pag-resign nila wa na, hilom na. Pero kini si VP Sara bisa pag mo-resign ni padayon gyapon impeachment ani. Himuon ang ex parte hearing. Buti pasabot ba nga o wa mo di mo participate bahala basta padayon may ganun nya hukman aron nga ang tuyo mahigala nga di nakadagan sa sunod nga eleksyon. Straight to the point. So kung atong tan-awon murag long term dining pananaw BBM dai nga sagdi lang atong gastuhon ning iyang first term kini primerong termino aron nga mawagtang ni Sara malagmit kuyaw no ug maohon ni mga sugid ni paminaw. Medyo lisod. I hope madaras pangapag-ampo mahigala nga di lang maghinakog sa gahom. Eleksyon non lang yun. Pangita lang pamaagi kay mo man nakabutang sa tong konstitusyon. So, mangita lang ang admin o kinsay ilang kandidato gyud. Ila namang gibuhat ang tanan mahigala nga matanggal ni Sara
O ako mahigala nagtuo ko nga kini pagka-presidente destiny na. Kung dili destiny si Sara diha, kini kung gibuhat nila tanan karon, batok ni Sara mga kaigalaan, bugat-bugat na ni oy. Di na ni basta-basta mga sukit di paminaw. So, kung makasurvive si Sara ining ilang gihimo, nagpasabot nga destiny gyud siya. Atong ihatag niya gyud na. Kay destiny iyan ang destiny mga kaigalaan. Straight to the point. Pero kung di sa kasurvive ani, di dili para iya ang presidency. Kay kining gibuhat mahigala batok ni Sara di na ni lalim oy. Sa ako nang giingon mga kaigalaan kadto si Manny Villar gi tirahan tog investigation, usa ka hugna lang sa investigation ha. Hagba sa Manny Villar ang iyang rating hagba. Katos Gigi Marbinay, wag ito kaabot ng impeachment dahil kay katos si Gigi Marbinay kung taas pa gyapon tog rating ito, impeach gito nila. Pero ni down man ang rating ni Binay, so dili na sa threat sa 2016 election. Wa na impeachment nga mahitabo. Kaya mga tao na discourage na, wa na ganahin ni Binay, gi-expose mahigala nga maoday nito sa Makati na nadutlan to si Binay. Pero kini Sara wa man gibrutli. Unang hugna sa investigation, quadcom god. Wa madutli. Sunod mahigala karon, second batch na nay karon sa impeachment. Ang rating ni Sara mahigala mo'y pinakataas. Net satisfaction rating sa tanan nga mga officials gobyerno sa Pilipinas, siya may pinakataas. Si BBM mo ay pinakaubos kaya na negative man siya. Kining ako mahigala, dili ni ingon nga unsa. SWS kini nga survey. Di ni ako, dili Sulpil Banyok man nag-survey ana. Social weather station na. Nga ang pinaka dunay net satisfaction rating, pinakataas, ang Vice President. Lupigin niyang Supreme Court day, Chief Justice. So siya may pinakataas. Unya, ang pinakaubos, BBM. Kaya ibig kay negative 3 na negative 15 naman noon. Nga, kini mahigala, atong gibasihan ang survey rani sa SWS. Dili ako may nag-survey ana. Dili kami sa DYHP, IFM may nag-survey ana. Kana, official record na sa social weather stations. Appeal pa ang Pulse Asia. So, wa madutli Sara hangtod ron. Yan, ni ay impeachment nga nagsingabot. Kuha ni, mo ni ang katapusang hura. Kung madutlan si Sara ani, unya ma-down niyang rating, wa na effect kumudagan sa mahigala, di na gyud. Pasabot nga dili para iya, kanang presidency. Pero kung dili ni maka-epekto mga kaigalaan, ang impeachment para iya gina. So, at least klaro ba, ang mga tao, mga kaigalan, makasabot o maklaro nito, para nga, inikabot sa panahon, linaw na tadi bitaw, mag-eleksyon na gobot lang gihapon, kaya di gihapon makuhan. No? So, ito, sports lang, kung makasurvive si VP Sara ani, makadagan sa presidente, para iya gina. Pero kung di sa kasurvive ini, okay, be it. Dili para iya. So, kinsa may lain mahigalang ituboy sa mga Duterte, butang tas basti mga kaigalan, basig na hinog si basti, may para iya nga basti na. Straight to the point. Kana, kung ang mga tao, ang simpatya sa mga tao magpadayon gyapon sa mga Duterte, depende na unya. No? Nya nikahuman anak, kung mag-eleksyon na, nikahuman, mulinaw na ta focus sa trabaho. Dayon, kasunod na po ni eleksyon, usa na po bag. Kay karon murag way pahuway ang atong tuig dekin. Way pahuway. Siging, grabing politika ang away bitaw within sa sulod sa government. Unya, ang batakang panginahanglan alang sa mga tao na nakalimtan, mga sukintig paminaw. Straight to the Wa point. na laing nahimo ba? Kabantay mo? Kung pangutan-on ka, unsa may imong mahinumduman sa administrasyon ni BBM, makayon ka, iyang gipatangtang, iyang vice-presidente, maorgi iyang nalanganan. Maorgi iyang nabisihan. Sus, Ginoo ko. Ato ning pagtagad mahigala, no? Nya unsa man ni nahitabo kagahapon? Sumpay ni tanan. Connected ni tanan kini mga panghitabo. Ato ipadayon na kaning nahitabo kan Jinggoy, gidakop na si Jinggoy kagahapon. Konektado ni tanan sa impeachment case batok ni Vice President Sara Duterte. Bugti sa iya mga kaso kung panalitan mubalitok siya ngadto sa minority. Pero wa man, so nigawas gani ang warrant. Susako nang giingon mahigala atong baruganan ana. Kana nga panggukod sa mga mangawat para nato gukuron gyud na. Pero way pili. Ngano man kay kung pili-pilion nimo sako na lang giingon og mangawat ka mga higala
nya di ka sa administration nga habig wa kay kaso, mag-encourage sino na. Mag-encourage sa grabing kinawatay pa. Ha? Diha mga higala tanawa. Mga congressmen pertindaghana mahigala nga mo linya gyud nito speakers. Di gyud magsupak-supak kay mapangitaan kanya ikaw na po yung sunod nga imbestigaron. Labi na doon na kay project sa flood control. Ha? Straight to Kay the kung doon na point. kay project sa flood control niya, kalinya lang kanila, way problema. Kabantay mo? So, ba nitabo kang Jinggoy? So, ang mahitabo ani, nga kini mga higalang pagsabot sa mga tao, ang perception sa mga tao, gukod pamulitika kini. Ang atong tuyo nga, kung kinsa unta, ang angay diha, o tinuod nga investigasyon mga higala, sama ning flood control investigation, klaro-klaro. Pero wa man, gawas noon man mga higala to mga na-involved. Abot na gutos doorstep sa Malacanang tong kaso mga higala sa flood control pero nahilom. So muna nga medyo ang perception sa mga tao ila iyahay og himo og narratives. Unsa may nahitabo kagahapon? Pagawas mga kagilaan sa warrant of arrest gikan sa Sandigan Bayan niadto dayon ang mga taga CIDG. Pinagi usab ni John Vic Remulla, ang DILG Secretary, dito sa Senate. So, muna nitabo kagapon, doon na pa'y panaglantugi ay gamay, nila ni Alan Peter Cayetano pag-serve na sa warrant of arrest ni Jinggoy. Ato sa paminahon kasamang names. Nitabo kagapon kani. Nasa ni audio. Here, we're going to walk it out with the right strategy. He is sorry. Respect the institution. This is not about Jinggoy. We're going out. No, don't leave him right here. He can be arrested right there. So if you don't want him to make a statement there, sir, just outside the gate, we're going to walk 5 minutes. This is the Senate of the Philippines. It's never been done. It's never been done. Salonga stood up for Enrile. Ang kalaban si Cory, ang kaso rebellion. Anong ginawa? They walked out. We're just asking you to walk out. Let's walk. Let's walk. You arrest him here. You can arrest him right now. You can. This is the Senate. Sir, this is the Senate. Not for me. That's not for me. That's for the Senate, sir. It's for the Senate. For the country. Sir, pumayag ka kanina. Pumayag ka kanina. Right outside the door. Right outside the door. So, muna ang pagbasa sa Miranda Doctrine. Sir, you have the warrant of arrest issued by Sandigan Bayan 5th Division, criminal case number E-SB 26-CRM-006 for the crime of plunder under Republic Act 78 as amended. Signed by Honorable Zaldi B. Trespeses, Chairperson of Social. Sir, being accused, you have also rights. May karapatan ka manahimik at magsawa ng tibo. Ano man ang iyong sabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo sa kanyang makukuman. May karapatan na ka rin kumuha ng sarili mong abogado o tagapagtanggol nang naayon sa iyong nakita. Kung wala kakayahan, ang pamahalaan at pagkakaluban ka na ito ng isa. Lahat po pa ng mga karapatan niyo sa rin na unawaan. Okay. Human gibasahan sa Miranda Doctrine. Nilakaw sila mga kagilaan. Kay maghimo ni og press briefing si Jinggoy Estrada mga higala. Okay. So mo ning gahapon si John Vic Remulla may nangu from Elevator, yung ano lang ha, arresting ko ano lang. okay, so mo ning hitabo ang mga sukit ni paminaw kagahapong adlaw. Nya human na nag-press briefing si Jinggoy Estrada mga kagilan before ni gawas na nga hingpit dito sa Senado ato paminaw nang iyang press briefing kagahapong adlaw. Okay. Okay, sige atong paminawon para atong maanalisar og dugang mahigala. Okay dong. Kini sige. Receipt of the warrant of arrest issued Sugod ni dong, pagsugod ni ato against isugod me ko no. by the 5th Division. Sige kana. Quiet, guys. Quiet, please. Magandang hapon sa inyo lahat. Okay kana. I'm already receipt of the warrant of arrest issued
against me by the 5th Division of the Sandigan Bayan. Nais ko lang pong bigyan din ng mga bagay na ito. I will remain firmly with the majority bloc under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. I am giving instructions to the Senate Secretary to put on hold my salary. Personal kong pasya ito upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan. At higit sa lahat, hindi ako papasailalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Kalokohan ang lahat na ito. Mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o LBRMO ang nagsabi sa Ombudsman na wala silang anuman dokumento o record na nagpapakita na ako ay nagpasok ng anuman insertion sa 2025 national budget. Ang mahalagang impormasyon nito ay kinilala pa mismo ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson bilang isang makabuluhang ebidensya na sumasalungat sa mga aligasyong binabato laban sa akin. So how can the office of the Ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of or the mastermind of the supposed scheme? Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority bloc kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, Okay, pause dong. Kini-kining porsyon na medyo dako-dako na yung expose mahigala ni Jinggoy Estrada makigalaan nga kadaghan siya nga giagni. Kadaghan sa giagni pagbalhin mahigala aron nga ibasura niya mga kaso. Pwede na maliwayan nimo gamay dong. Kini dako-dako ni nga porsyon. Sige, irawayan ko no gamay dong names. Kaning porsyon na ginandapita. Okay. ang independent majority Sige. bloc kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority bloc. I stand my ground. Ngayon kung tatanungin niyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate. This institution must never become vulnerable to external pressure. It must remain free from political coercion, free from undue influence, and free from any scheme designed to weaken its constitutional role as a co-equal and independent branch of government. If this is the price I must pay for the decisions I have made and the principles I have chosen to uphold, then I am prepared to face the consequences, however difficult they may be, especially for my family. I will not be broken by accusations, nor will I yield to political pressure. I will meet these charges head-on
defend my honor through due process, and place my faith in the truth. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself. Maraming salamat po. Okay, mao ni may gala si Senator Jinggoy Estrada makailaan sa iyang press conference kagahapong adlaw, press briefing kagahapong adlaw. Og unya miingon siya nga mo surrender siya ngadto sa CIDG. Now, unsa may effect aning kang Jinggoy nga pagdakop? Mahimo ba ni mahigala nga makapahadlok sa uban nga mga senador nga simple lang kayo aron nga di mo magka-problema, abalhin lang mo sa minority. Wa na problema. So, malagmit, mahadlok sila or makapaisog ni. Kay wa man mahadlok Jinggoy, ako lang ang tubangon ni.